Tayo'y isinilang na may kakayahang umibig. At ito rin ang dahilan kung bakit tayo bumabangon tuwing umaga ng may ngiti sa mga labi. Pinipilit nating harapin ang bawat hamon sa buhay para sa mga taong sa buhay natin ay pinipiling manatili. Ikaw kabarangay, ano ang kaya mong gawin para sa pag-ibig? Dear Papa Dudut, isang mainit na pagbati po sa lahat ng mga kapwa ko kapuso at kabarangay na nakikinig ngayon sa Barangay Love Stories. Ako po si Joy, 50 years old na, sa kasalukuyan may asawa na at 2 anak. Papadudot sa Batok, Camarines Sur ako lumaki. At aaminin ko na hindi ako kagandahan. Nasa 5 feet lang ang height ko na naman ako naman kay nanay. May kaitiman naman ang kulay ng balat ko na parang sunog sa sikat ng araw. 4 kaming magkakapatid, yung panganay at yung ikalawa sa amin ay parehong nakapag-asawa ng maaga. Pinili rin nila na manirahan malapit sa palengke sa lugar namin para hindi malayo sa pinagtatrabahuhan nila. Yung sinundan ko naman na si Kuya Rolly na tanging nakapagtapos sa amin ay sa Laguna na nakatira kasama ang pamilya niya. Dalaga pa ako ng panahon na yun at nagtatrabaho ako bilang kahera sa isang grocery store. Ako na lang ang mag-isang naiwan sa bahay na nakasanla pa sa tiyuhin namin. Dahil sa liit ng kinikita ng iba naming kapatid, lalo na noong panganay sa amin na si Kuya Ben. Kami na lamang ni Kuya Rolly ang naghahati sa pagbabayad ng tubo kada buwan. Kung hindi kasi namin yon gagawin ay tuluyan ang mawawala sa amin ang bahay, Papa Dudut. Mahalaga yon para sa aming magkakapatid. Yun na lang kasi ang alaalang naiwan ng mga magulang namin noong halos magkasunod pa silang pumanaw. Na isang layo noon para sa pagpapagamot ni tatay na naratay ng ilang taon sa higaan pero sa kasamaang palad ay binawian na rin ng buhay bago yung ika-30 kaarawan ko. Nag-decide na lamang akong umalis sa amin para makipagsapala naman sa ibang lugar. Kaya naman nagpatulong na ako kay Kuya Rolly, Papa Dudut. Grabe ka, Joy! Ang bigat na ng mga braso mo ah. Para mapipisa na ako sa higpit ang yakap mo eh. Sobrang saya ko lang, kuya. Akala ko kasi bukas padating mo eh. Nag-iimpake pa lang kaya ako ng mga gamit ko. Ngayon talaga yung uwi ko para masurpresa ko kayong 3. Ito nga pala, may mga pasalubong ako sa inyo. O ito, may buko pa dyan. Espesyal yan sa Laguna. Salamat, kuya. Sarap nito. Mamaya pala, pupuntahan ko sina kuya para sabihin na nandito ka na. O sige, kamusta naman dito sa atin? Ganun pa rin. Baku-baku pa rin yung kalsada, tapos marami pa rin tsismosa na walang magawa sa buhay kundi pag-usapan yung buhay ng may buhay. Ano ka ba? Hindi ako interesado sa mga tao rito. Tsaka nakita ko naman yung itsura ng kalsada. Kayong 3 ni na kuya, kamusta? Okay naman sila. Nakakaraos kahit papano. Minsan nag-aabot din ako ng pera kay Kuya Ben. Minsan kasi matumal yung pasada ng tricycle, lalo na ngayon, maulan. Walang pasaherong makuha. Di tulad sa grocery na may pasok pa rin, umulan man o umaraw. Hindi ko na nga sila inoobliga na mag-ambag sa bayad sa bahay eh. Pasensya ka na kung ikaw nang umako sa pagbabayad nito mga huling buwan. Nagkasakit na naman kasi yung panganay ko eh. Malaki rin yung nagastos namin sa ospital. Hindi naman ako nagre-reklamo. Naiintindihan ko naman kayo. Kaya nga gusto kong makaalis para makahanap ng mas magandang trabaho. Yung bang mas malaki yung sahod? Yung ba talagang dahilan? Ay, isa na yon. Teka, bakit tinatanong mo pa ako eh? Mukhang alam mo rin naman yung sagot. Ay nako, kalimutan mo na yung lalaking yun. Tagal na nun eh. 3 na yata yung anak nun tapos hindi ka pa nakaka-move on? 3 na nga ang anak niya.
2 lalaki tapos 1 babae. Yung asawa naman niya, ayun, buntis na naman. Bakit parang nagpapakabiter ka naman dyan? Hindi ah. Huwag mo na kasi silang pansinin. Ikaw naman yung nahihirapan eh. Alam mo naman na siya yung first boyfriend ko. Simula nung naging kami, ibinuhos ko na sa kanya yung pagmamahal ko. Kala ko nga kami na talaga eh. Tapos dumating lang yung babae na yun, nakalimot na siya. Naiintindihan kita, Joy. Baka kasama lang kayo dun sa mga pinagtagpo pero di tinadhana. Tanggapin mo na lang na maluwag sa loob mo para makausad ka na rin. Hindi siya ganun kadali. Hanggat nakikita ko sila, hindi mawawala yung sakit dito sa puso ko. Kaya ba gusto mo na umalis dito? Sige na, oo na. Pero gusto ko rin maiba yung mga nakikita ko. Hindi yung dito na lang umiikot yung mundo ko. Parang wala namang asenso dito eh. Kaya nga ako nandito para sunduin ka. Siguradong matutuwa yung ate mo tsaka yung mga pamangkin mo. Ang liit pa nila nung huli mo silang makita. Namimiss ko na nga yung mga pamangkin ko. May mapapaiyak na naman ako nito. Kayo naman kasi, sa malayo pa kayo tumira. Doon kasi ako nabigyan ng magandang oportunidad eh. Nga pala, tuloy na tayo pa Laguna bukas ng umaga, no, kuya? Oo, 2 araw lang kasi yung paalam ko sa trabaho. Naku, dapat pala magpaalam na ako sa mga kaibigan ko rito. Baka magulat sila kung basta na lang ako mawawala. Sabihan mo na rin sina kuya na dito na maghapunan mamaya. Maaga kasi tayo luluwas bukas para makaiwas sa traffic. Oo kuya, sila muna pupuntahan ko bago yung mga kaibigan ko. Dadaling ko na rin tong buko pie para matikman na nila. Teka, di ba may nasabi ka sa akin nung tumawag ka? Tungkol yun dito sa bahay eh. Ay, isa pa nga yun, kuya. Sabi raw kasi ni Chong, kailangan na nating tubusin tong bahay kasi kung hindi, ibebenta na raw nila. Ha? Ganon? Bakit biglaan naman? Narinig ko kasi sa mga pinsan natin na hindi okay yung trabaho ni Chong sa ibang bansa. Kailangan daw nila ng pera. Hindi yung tama. Malino yung usapan noon. Saka hindi naman tayo pumapalis sa pagbabayad ah. Panggigipit na yung ginagawa nila. Yun nga rin iniisip namin ni na kuya. Ay, teka, dito ka muna. Ako nang kakausap kay Chang. Mabuti pa nga kuya, baka sakaling mapagbigyan pa tayo. Hindi pwedeng mawala sa atin tong bahay. Oo sige, susubukan ko. Papadudot na paaga nga noon ang dating ni Kuya Rolly at kinabukasan agad kaming bumiyahe pa Laguna. Kinausap na rin ni Kuya Rolly ang tiyahin namin para hindi na niya idetalye pa yung naging pag-uusap nila. Basta sinabi niya na lamang na tumaas yung babayaran namin kada buwan. Pumayag rin kaming magkakapatid para hindi mawala sa amin yung bahay. Wala na namang magawa si na Kuya Ben kundi ang sumang-ayon dahil hindi na naman sila nakapagbibigay ng panghulog. Kaya naman kinabukasan ay maaga na kaming lumuwas pa Laguna. Naghanap na agad ako ng mapapasukang trabaho kahit 1 linggo pa lamang ako noon sa bahay ng kapatid ko. Ayoko kasing maging pabigat sa kanya lalo na't alam ko na medyo kinakapos din sila noon dahil sa anak niyang pabalik-balik sa ospital. At hindi pa rin matukoy ng doktor kung ano ang sakit na meron ito. Maswerte naman akong natanggap sa isang kabubukas na tapsilugan malapit sa bahay ni Kuya Rolly. Nilalakad ko na lamang yon para makatipid sa pamasahe kahit papaano. Ang maganda pa roon ay libre ang pagkain namin. Tumagal naman ako ng 1 taon sa tapsilugan na yon bago ako umalis dahil sa naging kaalitan ko sa trabaho. Muli ako naghanap ng ibang trabaho pero hindi rin naman ako nagtatagal. Kung hindi kasi si Sante ako. Ako mismo yung umaalis. Madalas akong magkaroon ng kasagutan at kaaway sa trabaho. Hindi kasi ako pumapayag na basta na lamang kaya kayanin ng kahit na sino kaya ako lumalaban. Palagi nilang pinagdidiskitahan ang itsura ko. Pandak ng araw, may pagkamacho pa at malaki ang mga mata. May kadaldalan din ako na maala-armalite ang dating na siyang kinakairita ng ibang tao sa akin. Tuwing nagsasalita kasi ako ay hindi na sila nakakasingit pa. Tanging si Elsie lamang ang nakakaintindi sa akin noon at kayang sakyan ng ugali ko. Siya yung kapitbahay naming byuda at naging kaibigan ko noong tumira ako sa Laguna.
10 taon ang tanda sa akin ni Elsie at nag-aaral na sa high school ang 2 anak niya. Pero noong nagkakilala kami, nandun lang sila para magbakasyon at plano ring bumalik sa Cavite. Sa maikling panahon na yon ay doon nagsimula ang malalim naming pagkakaibigan hanggang sa naramdaman ko na lamang na naging espesyal na si Elsie para sa akin, Papa Dudut. Umalis ka na naman sa trabaho? Ano na naman bang nangyari? Hindi ko na kasi nagugustuhan yung ginagawa nila sa akin, kaya pinagsabihan ko. Kaso ayun, ako na naman yung lumabas na masama. Sana hinayaan mo na lang sila. Kahit saan naman kasi may mga ganong klase ng tao. Mamimihasa yung mga yon kung lagi na lang hahayaan. Sus! Tignan mo nga kung ano nangyari sa'yo. Ay, maghahanap na lang ako ng ibang trabaho. Huwag na nga natin pag-usapan yun. Pag-usapan na lang natin yung tungkol sa atin. Ano naman yung tungkol sa atin? Yung sinabi ko sa'yo nung isang araw. Na gusto mo ko? Baka nababaitan ka lang sa akin. Buti kung hindi ko alam kung ano yung nakaraan mo. Kung di ka naniniwala, bigyan mo ako ng pagkakataon na patunayan sa'yo. Bata ka pa nga. Hindi mo pa alam ang sinasabi mo. Bata ka dyan! 32 na, bata pa rin sa'yo. Kita mo yung mata mo? Lumalaki na naman. Di ka talaga mabiro. Mata ko na naman nakita mo. Wala ka rin pinagkaiba sa mga dati kong katrabaho na laging pinipintasan tong mga mata ko, pati itsura ko. Hoy, grabe ka. Hindi na ba kita pwedeng biruin? Ay, siya nga pala. Hiring sa amin. Baka gusto mo mag-apply. Baka naman hindi ako matanggap dun. Subukan mo lang mag-apply. Ayaw mo bang magkasama tayo sa trabaho? Siyempre gusto ko, kaso di ba sa Cavite yung trabaho mo? Ang layo naman kung dito pa ako uuwi sa Laguna. Apply ka muna. Saka mo na isipin yung tutuluyan mo. Kung sakaling matanggap ka, pwede ka naman sa apartment ko tumira. Hati na lang tayo sa lahat ng gastusin. Parang gusto ko yung naisip mo na magkakasama tayo sa isang bahay ah. Tinatawa-tawa mo dyan. Di pa yun sigurado. Di ka pa nga nag-a-apply eh. Madali na lang yun. Kumpleto naman ako sa requirements eh. Lagi ata atong handa. Kapag nagkatrabaho ka na ulit, sana naman. Pigilan mo yung pagiging maiinitin ng ulo mo. Wala naman sa akin yung problema eh. Nasa iyo na rin kasi pinapatulan mo sila. Pag-aralan mong habaan ang pasensya mo. Madadala mo yun kahit saan ka mapunta. Sige, para sa'yo gagawin ko. Hindi ko naman kasi gusto makipag-away eh. Pinipilit lang nila ako para matanggal sa trabaho. Uy, alam mo naman pala eh. Okay, sige na. Magtitimpi na ako sa susunod. Dapat lang. Ang hirap kaya mag-apply ng trabaho ngayon. Kailan pala ako pwede mag-apply? Sa Lunes na. Sumabay ka na lang sa akin pang umaga ako noon. Ngayon pa lang nagpapasalamat na ako sa'yo. Akala ko kasi matatagalan na naman ako bago makahanap ng trabaho eh. Basta ha, yung bilin ko sa'yo. Opo! Wag lang puro opo, gawin mo. Sabagay, makakasama mo naman ako. Mamomonitor ko yung kilos mo dun. Aba, hindi pa tayo pero gusto mo na akong gwardiyan Gusto ko lang na magpakatino ka. Para ka kasing naliligaw na kaluluwa dyan. Lo, kaluluwa talaga? Ay basta, mas gusto ko na maging maayos yung buhay mo. Papa Dudut, hindi naman ako tomboy. Lalaki naman ang gusto ko noon. Pero hindi ko maintindihan kung bakit bigla na lamang nagbago yung nararamdaman ko para kay Elsie. Naging higit pa sa kaibigan ang tingin ko sa kanya. Pero hindi rin ako sigurado kung gusto ko na nga ba talaga siya o masyado lamang akong napalapit sa kanya dahil sa pagiging mabait niya sa akin. Hindi man direktang sinabi ni Elsie ang nasa puso niya. Masaya na ako na maramdamang nagmamalasakit siya sa akin kahit papaano at gusto niya rin akong mapabuti. Simula naman nang tumira ako sa bahay ni Kuya Rolly ay hindi ko na ipinaalam sa kanya ang mga personal kong problema. Ayoko na kasing dumagdag pa sa mga alalahanin niya. Hindi ko rin sinabi sa kanya ang tungkol sa gulong kinasangkutan ko noon sa trabaho.
Matapos nga ang araw ng pag-uusap namin ni Elsie ay agad ko nang inayos ang mga kakailanganin ko sa pag-a-apply. Papadudot linggo pa lamang ng hapon ay sumama na ako kay Elsie pauwi ng Cavite. Maaga kasi ang pasok niya kinabukasan at plano ko na lamang noon na sumabay sa kanya. Nang araw lang din na yon, ako nagpaalam sa kuya ko. Ramdam ko naman noon na parang hindi nito gusto ang ginawa kong pagsama kay Elsie. Kahit nga noong bago pa lamang kaming magkakilala, alam ko na hindi siya gusto ni Kuya Rolly. Hindi naman ito nagbigay ng paliwanag kung bakit. Naisip ko lang na baka nahalata na rin ng kuya ko yung nararamdaman ko para kay Elsie. Pagkatapos kong mag-apply ay bumalik muna ako sa bahay ni Kuya Rolly habang naghihintay ng tawag. Pero wala pa rin akong natanggap kahit ilang linggo na ang lumipas. Kaya naman hindi na ako umasa pa na makakasama ko si Elsie sa trabaho, Papa Dudut. Mga ilang araw pa matapos yon ay bigla na lamang may tumawag sa akin. Pinababalik ako para kunin yung referral na gagamitin sa pagpapamedical ko. Natulala pa ako noon sa sobrang saya ko, Papa Dudut. Dahil mukhang magkakatrabaho na ako at kasama ko pa siya. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Noong makasiguradong magkakatrabaho na ako ay agad ako nagpaalam kay Kuya Rolly at sa mabait kong hipag. Kita ko sa mga mukha nila ang lungkot lalo na sa dalawa kong pamangkin. Naiintindihan ko naman sila, Papa Dudut, dahil ilang taon din kaming nagkasama sa isang bubong at sa ilang taon na yon ay wala kaming problema sa isa't isa. Si Kuya naman ay naglabas na rin ng saloobin bago ko umalis. Tama nga yung iniisip ko na tutol siya sa ideya na magkasama kami ni Elsie sa iisang apartment lamang. May usap-usapan daw kasing nakarating sa kanya na nililigawan ko na ang kaibigan ko. Hindi naman ako nagkaila pa at agad ko yung inamin sa kanya. Hindi na lamang nagsalita si Kuya Rolly pero alam ko na hindi niya nagustuhan ang mga sinabi ko. Nang makarating kami sa Cavite ay naging maayos naman ang mga unang buwan ng pagtira ko sa apartment ni Elsie, Papa Dudut. Aaminin ko na sa kauna-unahang pagkakataon ay nakaramdam ako ng tunay na kaligayahan. Kay Elsie ko naranasan kung paano asikasuhin sa pagkain at sa isusuot na damit. Bagamat bukang bibig ko lagi, ang nararamdaman ko para sa kanya ay sinigurado ko na hindi ako lumalampas noon sa limitation ko bilang respeto na rin para sa kanya. Kung naging maayos ang samahan namin noon ni Elsie sa isang bahay, kabaliktaran naman pagdating sa trabaho. Katulad sa mga nauna kong trabaho ay marami rin ang naiinis sa akin. Isang umaga nga ay pinatawag ako ng supervisor. Kasama rin doon yung line leader namin. Ganon na lamang ang gulat ko nang malaman na pinaghihinalaan pala ako na siyang kumuha sa nawawalang wallet ng isa sa mga katrabaho namin. At nang i-check nila yung locker ko ay nakita nga ng security guard yung nawawalang wallet sa loob nito. Nagpaliwanag ako at ipinagtanggol syempre ang sarili ko pero mas pinaniwalaan nila ang isang testigo. Yun ay walang iba kundi si Carla na may lihim na galit sa akin, Papa Dudut. Hoy, Carla! Anong ginagawa mo rito sa locker room? Di ba pinatawag ka? Wala pa akong sinasabi pero mukhang guilty ka na agad. Halata sa mukha mo, oh. Tumabi ka nga sa daraanan ko. Aray! Ano ba? Nananadya ka ba? Eh nakaharang ka sa daraanan ko eh. Ano ba kasing kailangan mo? Ba't kinuwan mo ako ng kwento na hindi naman totoo? Hindi ko alam yung sinasabi mo ha. Huwag ka na magmaang-maangan. Pinatawag ako sa opisina dahil sa malimbintang mo. Alam ko na pakana mo yun. Ikaw lang naman ang may matinding galit sa akin dito eh. Hindi ko nga alam mga sinasabi mo.
Ayaw mo pang umamin eh, halatang halata ka na. Tumigil ka nga! Pagkatapos mo magnakaw tsaka ka maghahanap ng masisisi? Kita mo na? Wala pa nga ako sinasabi. Alam mo na agad yung dahilan bakit ako pinatawag? Pakana mo yan oh! Eh ano naman ngayon? May magagawa ka ba? Sa locker mo nakita yung nawawalang wallet. Alangan namang isipin nila na hiniram mo lang yon. Kahit kailan hindi ko yung magagawa. Hindi kami ganun pinalaki ng mga magulang namin. Talaga? O bakit doon nakita yung wallet sa locker mo? Malamang nilagay mo! Ikaw lang naman yung pwede gumawa nun! Ha! Teka, bakit nga ba hindi ko naisip na boyfriend mo yung secure na nag-check ng locker ko? Hindi kaya... Hindi ko siya boyfriend! Tsaka wag mo nga kami pagbintangan! Talaga? Nahuli ko nga kayo eh. Kaya siguro ginawa mo to para mapaalis ako. Akala mo siguro yung pagkakalat ko. Kung totoo man yon, wala ka nang pakialam doon. Labas ka na sa relasyon namin! Gano'n naman pala eh. Bakit kailangan mo pa akong gawa ng kwento? Pinagmukha mo pa akong magnanakaw? Sigurado naman ikaw at yung boyfriend mo naglagay ng wallet na yun para mapagbintangan ako eh. Eh ano kung kami nga? Wala ka na magagawa. Tanggal ka na rin naman. At saka, wala ka ring pruweba sa mga pinagsasasabi mo. Sa mga talaga ng ugali mo. Sabihin mo sa supervisor natin yung totoo. At bakit ko naman gagawin yun? Kasi hindi ako magnanakaw. Ha? Walang maniniwala sa'yo. Magnanakaw ka na nga, sinungaling ka pa. Ngayon ka pa ba magsisinungaling eh marami nang nakarinig sa'yo? Tingin mo magsasalita sila laban sa akin? Eh, tropa ko yung mga yan eh. Ha? Oh, kita mo na? Tinatawanan ka lang nila. Bakit ba galit na galit kayo sa akin, ha? Wala naman akong ginagawa sa inyo, ah! Wala daw. Tigilan mo nga yung mga drama mo. Hindi ako nagdadrama lang. Ikaw kaya yung malagay sa katayuan ko. Sige nga! Gusto mo lang naman yata mandamay eh. Palibasa, wala kang pamilyang binubuhay. Anong wala? Hindi ka nga pala babae. Pero sino bang binubuhay mo? Si Elsie? Hindi ko na kailangan pa ipangalandakan kung sino binubuhay ko o kung saan napupunta yung kinikita ko. Mabuti pa, umalis ka na. Walang may gusto sa'yo rito, no? Bakit? Ikaw ba may-ari ng pabrika para paalisin ako? Ha? Hindi nga ako. Pero bawal dito yung mga katulad mo na magnanakaw. Hindi totoo yan! Pwes, napatunayan na. Magnanakaw ka. Kahit na anong pigil ko noon sa sarili ko, Papa Dudut, ay hindi na ako nakapagpigil na sampalin si Carla. Basta na lamang nagdilim ang paningin ko dahil sa bintang niya. Sabi naman ng mga nakakita ay nagpagulong-gulong pa raw kami sa sahig sa loob ng locker room at makailang beses kong isinalya si Carla. Hindi ko na maalala ang iba pang ginawa ko sa kanya, dala ng matinding galit. Nang muli kaming pinatawag sa opisina ay tahimik na lamang ako sa isang tabi at hinayaan ko na lamang na magsalita sila laban sa akin. Pakiramdam ko na mga oras na yon ay wala na akong karapatang pang magsalita dahil hinusgahanan nila ako kaagad. At kahit na anong sabihin ko ay wala na rin namang maniniwala sa akin. Kung nandun lang sana si Elsie kahit papaano ay magkakaroon ako ng kakampi. Ang kaso'y hindi siya nakapasok ng araw na yon dahil may lagnat ang anak niya. Pero sa huli hindi na rin nagreklamo pa si Carla. Umalis ako sa pabrika na iyuko ang ulo. Pagdating sa gate ay kinapkapan muna ako ng gwardya bago pinalabas. Habang naglalakad papunta ng sakayan ay panay ang agos ng luha ko, Papa Dudut. Para kung batang naghahanap ng kakampi ng mga oras na yon. Pakiramdam ko ay kriminal ang tingin nilang lahat sa akin. Dahil sa mga nangyari parang tinamad na akong maghanap ng bagong trabaho. Hindi ko rin sinabi kay Kuya Rolly ang pagkakatanggal ko sa pabrika. Marami na kasi siyang iniisip, kasama na ang bahay namin sa probinsya. May konting ipon pa ako noon kaya naisipan ko na lamang na magtinda ng ihaw-hihaw sa harap ng apartment para hindi ako maging pabigat kay Elsie. Ayoko rin kasi na may masabi ang mga anak niya tungkol sa akin, lalo na tutol din ang mga yon sa pagsasama namin sa iisang bubong. 3 buwan na ako noon sa pagtitinda ng ihaw-ihaw. May pagkakataon na malakas at meron din namang araw na sobrang hina.
Katulad ng araw na yon, maaga kong tinapos ang pagtitinda dahil maliban sa malakas ang ulan. Wala rin namang bumibili maliban sa mga kapitbahay. Pero hindi ko akalain na yung araw din na yon ang maglalapit sa akin sa isang panibagong opportunity, Papa Dudut. May bagyo ba? Lakas ng hangin at ulan eh. Kaya nga eh, may kulog at kidlat pa. Pero sabi sa balita, habagat lang daw. Sino nga pala yung kausap mo kanina? Yung pinsan ko na nagtatrabaho sa Hong Kong. Yung kinakwento ko sa'yo na British yung mga amo. Dumating kagabi. Pinapapunta nga tayo sa kanila eh. Sabi ko sa 1 linggo na lang. 1 buwan naman siya rito eh. Oo, naalala ko siya. Yung mabait yung mga amo. Oo. Ay nga pala, may nabanggit din siya sa akin. Ano yun? Yung kaibigan daw kasi ng amo niya ay nagpapahanap ng kasambahay na Pinay. Baka gusto mo. Kasambahay? Naku, baka doon naman ako makahanap ng kaaway. Wala ka namang kasama sa bahay. May trabaho yung mag-asawa, tapos wala ring anak. Linis, luto at pag-grocery lang ang gagawin mo. Saan ka pa? Makapasa naman kaya ako ron. Kaya nga gusto kang makita ng pinsan ko. Mabait yun, parang ikaw lang. Parang lalaki kong kumilos pero babae naman talaga. Sino namang may sabi sa yung babae ako? Haligang kita dyan eh. Magtigil ka nga dyan. Basta pag nagustuhan ka ng pinsan ko, sunggaban mo agad yung trabaho. Sagot naman na magiging amo mo lahat ng gastos eh. Sige na nga, makasakaling doon ako swertehin. So swertihin ka na talaga. Yun na yung kapalit na mga pangit na nangyari sa'yo. Eh paano ka? Mag-isa ka na lang dito. Minsan pa naman eh, nahihilo ka dahil sa pagtaas ng presyon mo. Ay, wag mo akong intindihin. Nandyan naman yung mga anak ko eh. Pwede naman ako magpasama sa bunso ko. Salamat ha. Hindi mo ako iniwan kahit marami ako naging problema. Malaking tulong yun. Ano ka ba? Ikaw nga tong marami nang naitulong sa akin. Lalo na sa pera. Mas inuuna mo pa nga akong tulungan kaysa sa kapatid mo eh. Kahit nagalit na sila sa'yo noon, hindi mo kami iniwan. Kaya dapat lang na ibalik ko yung kabutihan mo. Ginawa ko yun kasi mahalaga ka sa akin. Mahalaga ka rin sa akin. Para nakaya kitang kapatid. Yun lang ba talaga? Ay nako, gusto kong magkaroon ka pa rin ng sarili mong pamilya. Malay mo, pagpunta mo sa Hong Kong, doon mo matagpuan yung mapapangasawa mo. Bongga yun. O basta, wag mo lang akong kakalimutan. Nang aasar pa talaga to eh. Hoy, hindi yun pang-aasar. Sana talaga doon ka na makahanap ng mapapangasawa. Trabaho yung ipupunta ko ron, hindi paghahanap ng asawa, no? Eh malay mo nga, hindi natin masasabi yung magiging kapalaran mo sa Hong Kong. Huwag ka mag-alala. Sinabi ko sa pinsan ko maayos kang kasama sa bahay. Talagang ibinenta mo na ako sa pinsan mo, ha? Syempre naman. Gusto ko kasing makapunta ka sa Hong Kong. Para kapag nandun ka na, saka ako ikukwento sa mga katrabaho natin yung magandang nangyari sa'yo. Okay, ikaw ang bahala. Basta ako, wala na akong pakialam sa kanila. Papadudot nang makaharap at makausap ako ng pinsan ni Elsie ay may mga tinanong lamang siya sa akin. Tapos ay sinabihan na ako mag-asikaso ng mga kakailanganin ko sa pag-alis. Ang sabi pa niya ay huwag daw akong mag-alala dahil mabait ang mga magiging amo ko. Ang kaso, ang gusto raw ng mga ito ay kamag-anak niya lang din yung kukuning kasambahay. Kaya naman pagdating namin sa Hong Kong ay nagpanggap na lamang kami na magpinsan. Papadudot, wala namang naging problema sa mga papeles ko at mabilis din akong nakakuha ng passport. Pagkatapos ng 2 buwan ay nakaalis kaagad ako noon papunta sa Hong Kong. Pero nagpaalam muna ako kay Kuya Rolly bago tuluyang umalis. Tumawag din ako sa 2 ko pang kuya na nasa probinsya namin. Baka sa tono nila ang excitement na makakapunta ako sa ibang bansa. Hindi pa nga ako nakakaalis ay nanghihingi na agad sila noon ng pasalubong na ikinatawa ko na lamang. Hanggang sa dumating na nga yung araw ng pag-alis ko.
Halo-halo ang nararamdaman ko noon habang papunta pa lamang kami sa airport. Sina Kuya Rolly at Elsie ang naghatid sa akin. Parang gusto ko na ngang mag-back out noon dahil pakiramdam ko ay hindi ko kakayanin ang mag-isa. Lalo na't malayo ako sa mga mahal ko sa buhay. Ngunit tuwing sumasagi naman sa isipan ko, yung masasamang nangyari, yon ang nagtutulak sa akin na ituloy ang pag-alis. Hanggang sa makasakay ako ng eroplano. Naroon pa rin ang takot ko sa bagong landas. Natatahakin ko. Sa kabilang banda ay natutuwa din naman ako kahit marami ng pangit na nangyari sa buhay ko noon. Kundi dahil sa maling bintang sa akin ay hindi ako matatanggal sa pabrika. At hindi rin darating ang panibagong opportunity na dala ng pinsan ni Elsie. Doon ko napagtanto, Papa Dudut, na minsan ay may mga bagay rin na nawawala at kailangan ko ng bitawan. Nang sa ganon ay mayakap ko yung mas malaki pang biyaya na darating sa buhay ko. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Mabilis na lumipas ang isang taon kong pagtatrabaho sa Hong Kong, Papa Dudut. Totoong mabait ang mga amo ko at magaan lang ang naging trabaho ko. Malaki ang bahay nila pero madali rin namang linisan. May sarili akong kwarto doon kaya nagkaroon din ako ng privacy. Inaamin ko, Papa Dudut, 1 buwan pa lamang ako noon sa Hong Kong pero parang gusto ko nang umuwi ng Pilipinas. Hindi po biro ang homesickness na naranasan ko ng panahon na yon. Gabi-gabi akong umiiyak at tumatawag kay Elsie kahit nasa trabaho pa siya. Mabuti na lamang at mabait at maunawain ang mga naging amo ko kaya binigyan nila ako ng panahon para makapag-adjust. May mga pagkakataon pa rin naman na nalulungkot ako at namimiss ko ang Pilipinas pero tiniis ko na lamang yon para kahit papaano ay makatulong ako sa mga kapatid ko. Ako na rin yung umako sa buwan ng hulog para sa bahay namin sa probinsya. At minsan pa nga ay nagsabi ako kay Elsie na gusto ko siyang padalhan pero mariin siyang tumanggi. Bukod sa pagtanggi niyang yon sa inaalok kong tulong, naramdaman ko na rin, Papa Dudut, ang unti-unti niyang pag-iwas sa akin. Naging madalang na ang pagsagot niya sa mga tawag ko kaya hindi ko maiwasang magtaka. Tuwing tumatawag ako noon sa bahay nila, yung bunsong anak na niya ang laging sumasagot. At kapag tatanungin ko kung nasaan si Elsie, iisa lang ang laging sagot nito. Hindi raw nito alam. Akala ko noon ay wala na talaga siyang balak na kausapin ako pero nagulat na lamang ako nung siya na mismo ang tumawag sa akin, Papa Dudut. Hello? Hello, Joy! Ako to si Elsie! Kumusta? Buti naalala mo pa ako. Pasensya ka na ha. Medyo busy kasi. Lagi ka bang overtime sa trabaho? Hindi sa trabaho. Pasensya ka na ha. Hindi ko nabanggit nung huli tayong nag-usap na umalis na ako sa trabaho. Natanggal ka rin ba? Hindi ako yung kusang umalis. Bakit ka nga umalis? Patapusin mo muna ako sa pagsasalita kasi. Ang bagal mo kasi magkwento. Ano ba kasing nangyari? Okay naman ako. Gusto ko lang talaga mag-resign sa trabaho. Kasi alam mo naman na hindi ko na rin kaya yung panggabi. Saka yun din ang gusto ng mga anak ko. Yan lang ba ang sasabihin mo? Kilala kita, Elsie. Meron pa nga. Pero sana, lawakan mo yung pangunawa mo. Alam mong mahalaga ka sa akin. Sabihin mo na kasi, pinapakaba mo ko eh. May boyfriend na ako. Tulad ko, wala na rin siyang asawa. Byudo na. Anong sabi mo? Pasensya ka na kung nabigla ka sa sinabi ko. Okay lang ako, pero tama ba yung narinig ko? Oo,
Sana maunawaan mo ko. Kasundurin niya yung dalawa kong anak. Paano na tayo? Diba, pinaliwanag ko na sa'yo yan dati pa. Alam kong pusong babae ka pa rin. Naguguluhan ka lang sa totoo mong nararamdaman. Akala ko pa naman pag uwi ko, tayo pa rin. Kaya ba ayaw mong tanggapin yung pera na gusto kong ibigay sa'yo? Alam mong hindi ko kailangan yung pera mo. Mas gusto kong mag-ipon ka o itulong mo na lang yun sa mga kapatid. Matagal na ba kayo? Bago lang. Kinikilala pa lang namin yung ugali ng isa't isa. Kapag sinaktan ka niya, magsumbong ka lang sa akin. Ako nang bahala. Oo ba? Ikaw yung unang makakaalam pag sinaktan niya ako. Yun lang bang dahilan kung bakit mo ko tinawagan? Oo. Tsaka gusto ko rin kumustahin yung kalagayan mo dyan. Hindi ka na ba naho-homesick? Minsan. Pero sanay na rin. Nagbababad na lang ako sa panonood ng TV kapag wala nang gagawin. Hindi naman mahigpit si na madam. Nabanggit nga pala sa akin ng pinsan ko na niyaya ka niya sa tambayan ng mga kapwa OFW niyo dyan pero ayaw mo naman daw sumama. Alam mo namang hindi ako mahilig gumala kahit nung nandyan pa ako sa Pilipinas. Tsaka parang may trauma na ako eh. Baka doon pa ako makahanap ng kaaway. Ayoko na. Dito na lang ako. Sa bagay. Basta kapag gusto mong mamasyal dyan, tawagan mo lang daw siya. Nabanggit nga rin niya sa akin yan nung dumalaw yung mga amo niya rito kasama siya. Tsaka may mga Pinay din naman sa mga kapitbahay namin dito eh, kaya may nakakausap ako minsan. Mabuti naman at kahit paano may nakakausap ka dyan. Oo nga eh. Teka, bakit matamlay ka pa rin? Ano bang gusto mo na maging reaksyon ko? Kakasabi mo lang na may boyfriend ka na. Huwag ka nang magtampo. Pag uwi mo, ipapakilala kita sa kanya. Hindi na ako uuwi dyan. Uy, parang kang bata. Pero alam mo, hinihiling ko na matagpuan mo na rin yung lalaking tatanggap at magmamahal sa'yo ng totoo. Sabi ko nga sa'yo, hindi naman ako lumalabas dito, kaya malabo yung sinasabi mo. Malay mo naman, baka yung lalaking nakatakda para sa'yo, siya pa mismo yung pupunta dyan para magkakilala kayo. Ay, wag mo kasing mamaliitin yung kapangyarihan ng pag-ibig. Tigilan mo nga ako. Nagkaroon ka lang ng bagong boyfriend, naniwala ka na sa mga kalokohang yan. Nagsasabi lang ako ng totoo. Tama na nga itong usapan natin. Mahal na babayaran mo sa bill ng telepono niyan. Okay lang, minsan lang naman ako tumawag eh. Sige na, ako na lang tatawag sa susunod. Ingat, bye. Papadudot na lungkot ako sa ibinalita ni Elsie pero hindi na ako gaanong nasaktan. Siguro'y dahil kahit noong nasa Pilipinas pa lamang ako ay matagal ko nang tinanggap na magkaibigan lamang kami ni Elsie at hindi na lalampas pa roon. Inabala ko na lamang ang sarili ko sa ibang bagay para hindi ko na siya maisip pa. Sinunod ko na rin ang payo ng pinsan niya na lumabas at pamasyal naman para hindi ako laging nakakulong sa bahay ng mga amo ko. Hanggang sa dumating na nga ang araw na parang nagdilang anghel si Elsie. May dumating kasing bisita habang abala ako noon sa pagpupunas ng mga sapatos. Napatingin ako noon sa wall clock sa sala. Minsan kasi ay nakakaligtaan ko na ang oras sa sobrang dami ng ginagawa ko at hindi ko namamalayan na nakauwi na pala yung mag-asawa. Pero nagtaka ko dahil 2 oras pa naman noon bago sila umuwi. Medyo kinabahan ako, Papa Dudut. Yun kasi ang kauna-unahang pagkakataon na may nag-doorbell na hindi ko naman kilala. Isang matangkad na lalaking naka-Amerikana ang napagbuksan ko ng pintuan. Tumingala ako para makita ko ang mukha niya, kahawig niya yung amo kong lalaki na asul ang mga mata at blonde ang buhok. Mas bata nga lang siyang tingnan kumpara sa amo kong lalaki. Ngumiti siya sa akin at agad na nagpakilala, Papa Dudut. Kaibigan daw siya ng mga amo ko. Bigla ko naalala noon yung nakukwento nilang kaibigan na kababayan nila na nagtatrabaho sa Hong Kong. Nagdalawang isip ako noon na papasukin siya pero sa huli ay pinatuloy ko pa rin. Pagdating naman ng mag-asawa ay sakalang nila sinabi na nakalimutan nilang ibilin sa akin na darating ang kaibigan nila para doon na maghapunan.
May isang linggo na rin noon ang lumipas nang muling bumalik ang kaibigan ng mga amo ko. Oliver daw ang pangalan niya. Nung una ay napapadalas lang ang paghahapunan niya roon hanggang sa halos araw-araw na ang naging pagbisita niya. At ang nakakagulat pa ay may dala siyang bulaklak para sa akin. Kahit na hindi ako masyadong tuwid sa pag-i-Ingles ay naiintindihan ko naman ang mga sinasabi niya at nakakasagot ako kahit halos mamilipit na nga ang dila ko noon. Dahil sa lagi niyang pagdadala ng regalo at bulaklak ay hindi ko na rin naitago noon ang nararamdaman kong kilig, Papa Dudut. Lalo na noong ipagpaalam niya sa mga amo ko yung paglabas namin tuwing day off ko. Dahil ayaw ko na rin magpakipot pa ay sinagot ko na nga si Oliver makalipas lamang po ang isang buwan. Gusto ko sanang ilihim muna sa pamilya ko ang relasyon namin pero nang magkausap kami ni Kuya Rolly, napansin niya na may kakaiba sa boses ko, Papa Dudut. Joy, ikaw pala! Mukhang masaya ka. Iba yung timbre ng boses mo ngayon kaysa nung huli tayo magkausap. Maganda lang kasi yung araw ko ngayon. Ay, hindi pala. Lagi nang maganda yung araw ko. Bakit? May nagpapaganda na ba ng araw mo? Wala ah. Wala daw. Alam ko na meron kang di sinasabi sa amin. Pero okay lang kung ayaw mo sabihin. Sino ba naman ako? Kuya mo lang naman ako. Grabe ka, kuya. Tampo agad. Naririnig mo ba yung tawa mo? Kakaiba talaga eh. Kuya naman eh. Pati tawa ko pinapansin mo pa. Sige, hindi na kita pipilitin kung ayaw mong sabihin. Basta kung ano man o sino man yung nagpapasaya sa'yo dyan, masaya ako para sa'yo. Salamat, kuya. Alam ko naman na sasabihin mo yan eh. Ang totoo niyan, meron talaga. May tiwala naman ako sa desisyon mo kung sino yung gusto mong makasama. Huwag lang sana sa kapwa mo babae. Pero kung yun talaga ang gusto mo, hindi na ako tututol pa. Huwag ka mag-alala, kuya. Lalaki yung nagugustuhan ko. Mabuti naman kung ganon. May bala ka ba na ipakilala sa amin? Oo naman, kuya. Tatapusin ko lang yung kontrata ko sa amo ko tapos uuwi kami dyan. Paano nga pala kayo nagkakilala? Di ba halos hindi ka naman lumalabas dyan? Hindi nga. O edi paano nga kayo nagkakilala? Kaibigan siya ng mga amo ko. Pumunta siya rito para dalawin yung mag-asawa kaya kami nagkakilala. Di ba British yung mga amo mo? British din siya? Ganun na nga, kuya. Ano naman reaksyon ng mga amo mo sa relasyon nyo? Okay lang naman sa kanila. Basta hanggat hindi natatapos yung kontrata ko, tuloy pa rin yung trabaho ko. Eh yung boyfriend mo, ano yung sabi sa pagtatrabaho mo sa mga kaibigan niya? Gusto na nga niyang bayaran na lang yung natitira kong 1 taon sa mga amo ko. Ako lang ang may ayaw. Nahihiya kasi ako sa mag-asawa eh. Ang bait kaya nila sa akin. Ayoko nung basta ko na lang silang iiwan sa ere. Tama yung desisyon mo. Hindi mo kailangan magpadalos-dalos. Ayoko nang magkamali ulit. Kung sakali man ay hindi kami nakalaan para sa isa't isa, at least sinubukan ko ulit buksan yung puso ko sa isang lalaki. Naks! Joy, ikaw ba yan? Ako to, kaya! Ako to! Para kasi binago ka na ng pagpunta mo dyan sa Hong Kong eh. Iba ka na magsalita. Parang hindi na ikaw yung Joy na kapatid ko ah. Hindi Hong Kong yung nagpabago sa akin, kundi yung mga karanasan ko sa buhay. Ay, wala na akong masabi. Basta, ikaw pa rin yung bunso ng pamilya. Okay lang ba na bangkitin ko sa dalawa pa nating kuya yung tungkol sa boyfriend mo? Oo naman! O siya, hihintayin na lang namin yung pagbabalik mo kasama siya. Ingat ka dyan. Hindi rin natuloy ang una kong plano na umuwi pagkatapos ng 1 taon. Matapos kasi ang kontrata ko sa mga amo ko ay agad na nagaya ang boyfriend ko na magpakasal na kami, Papa Dudut. Agad ako nagbuntis noon at naging maselan pa ang kalagayan. 2 taon na noon yung panganay namin nang umuwi ako ng Pilipinas para magbakasyon. Ipinakilala ko na rin sa mga kapatid ko ang napangasawa ko at naging maayos naman ang una nilang paghaharap. Muli rin kaming nagkita ni Elsie na masaya na sa bago niyang buhay. Nang makita nga niya yung asawa ko at nalaman niya kung papaano kami nagkakilala,
Nagkatawanan na lamang kami dahil nagkatotoo yung mga sinabi niya noon. Natuwa naman ako dahil nanatili pa rin kaming magkaibigan kahit pareho na kaming may sariling pamilya. Isang buwan lang kaming nagbakasyon sa probinsya namin at bumalik na rin kami ng Hong Kong. Dinalaw ko lang ang mga kapatid ko at binisita yung bahay namin na ng mga panahong yon ay sa awa ng Diyos ay tapos na naming matubos at pinapa-renovate na. Sa ngayon, Papa Dudut, ay masaya at payapa ang buhay namin dito sa Hong Kong. Halos hindi nga ako makapaniwala na parang kailan lang ay nandito po ako bilang isang kasambahay. Hindi ko rin akalain na darating ako sa punto ng buhay ko na makakabuo rin ako ng sarili kong pamilya. Masaya pala, Papa Dudut. Kaya hindi ko pinagsisihan na nakipagsapalaran ako sa kabila ng naging takot ko noon. Hanggang dito na lamang po ang kwento ko at sana po ay nakapagbigay ng inspirasyon sa iba kahit na sa pamamagitan lang ng kwento ng buhay ko. Iisa nga lang ba talaga ang mundo? O meron pa itong katulad na hindi natin nalalaman? Ganon ba man pag sinabi nating dalawang mundo, ibig sabihin ang lugar na ginagalawan natin ay magkaiba. Ang pwede at hindi pwede. Ikaw kabarangay, nasubukan mo na bang magkaroon ng dalawang mundo? Dear Papa Dudut, magandang araw po sa inyo. Ako po si Landon, 30 years old na po ako sa ngayon. Pero ang kwento ko po ay nangyari sa akin 10 taon na ang nakakaraan. Maaga po akong naulila sa mga magulang ko. Ang nanay ko po ay sa sakit at ang tatay ko naman ay sa isang aksidente sa trabaho. Naiwan po nila sa akin ang bahay na ipinundar nila at ang halaga ng insurance na bigay ng kumpanya ng tatay ko. Naubos na po ang perang naiwan nila pero nagamit ko naman po yon sa mga importanteng bagay. Nagamit ko para maituloy ang pag-aaral ko noong high school hanggang sa makagraduate. Wala po kong kapatid kaya ako lang po talagang nagtaguyod sa sarili ko. May girlfriend po ako, si Molly, kaedad ko po siya. Buhay pa naman po ang parehong magulang niya kaya may suporta siyang natatanggap. Pero hindi din naman po siya galing sa marangyang pamilya. Kaya sapat lang po ang kita ng tatay niya para pantustos sa pangangailangan nila. Alam din naman po ni Molly na hirap na din ang tatay niya kaya gusto niyang makatulong sa kanyang tatay. Noong nasabi niya sa akin na gusto niya din magtrabaho ng part-time ay sakto din naman po. Kasi matatapos na ang kontrata ko sa pinagtatrabahuhan ko bilang kontraktual lang naman po ako dahil nga po sa part-time job lang. Kaya nag-usap kami na sabay na kaming maghanap ng trabaho. Inantay niya na lamang ang ilang araw na matapos na ang kontrata ko saka po kami naghanap ng trabaho sa mga job opening. Mabuti na lang po at madali na ngayon dahil online na ang initial application bago maisalang sa interview. Basta ang ginawa namin ay nag-apply kami pareho sa lahat ng makita namin. Kasabay po noon ay ang dasal na matanggap sana kaming dalawa sa isang kumpanya para magkasama na kami sa pagpasok at pag-uwi. Total naman po ay pareho ang schedule na binigay namin para nga po hindi makasagabal sa pag-aaral namin, Papa Dudut. mo. Ha? Bakit? Anong bakit? Abot lupa na yung nguso mo at ang noo mo parang gusot na crepe paper. Grabe ka naman. Lukot na yung crepe paper, ginusot mo pa. Kasi naman, bakit ba kanina ka pa ganyan? Okay naman ako ah. Sus, sa tagal natin magkasama ngayon lang kita nakita na ganyan. Ano bang problema? Wala. Wala ba? Sige, edi wala. Ito naman, nagtatampo pa.
Paano hindi ako magtatampo ay pinaglilihiman mo na ako? Wala naman Ay nako. Sandali, O ano nga? pasensya ka na ha. Medyo nadedesperado lang ako. Bakit? Patapos na ang kontrata ko. Ang huling sweldo ko sa 1 buwan na. Matapos nun, wala na. Natatakot ako na baka magkaproblema ako sa mga bayarin sa bahay. Tapos ilang buwan na lang, kailangan ko ng bayaran ng loan ko sa eskwelahan. Hoy, umayos ka nga. Hindi ka pa naman nagkaproblema mula nun Oo, ngayon pa lang. Ano ka ba? Tiwala lang. May darating na para sa'yo. Pasensya ka na. Saan? Masyado ako makasarili. Ano? Kakaisip ko sa sarili ko. Nakalimutan ko na ikaw din naman may problema din. Alam mo, kung magiging positibo tayo, positibo din ang darating. Kaya ngumiti ka nga. Hindi pa katapusan ng mundo. Pasensya ka na talaga. Oo, ngiti na. Eto na nga. Ngiti ba yan? Parang kang kumain ng maasim na mangga eh. Eto, Ay, pilit masyado. eto na. Ay, sobra naman. Nakakainis ka naman eh. Ayan, yan ang natural. Hindi naman ngiti ito eh. Tawa tong ginagawa ko. O, di mas maganda. Laging may dahilan para tumawa at ngumiti. Ikaw ang dahilan ko. Eh, bakit ka nakasimangot kanina? Kalimutan mo na yon. O siya. Ngayon, mag-usap tayo kung anong pwede natin magawa. Kailangan magpasa pa tayo ng magpasa ng resume natin. Para the more chances of winning. Pero seryoso, pagpasensya mo na ako minsan kung maarte ako ha. Hindi ka naman maarte. Normal lang naman na malungkot. Pero lagi mo din iisipin na may mga magpapasaya sa'yo ng ibang bagay. O tao. Tama. Sorry uli. Balik sa umpisa. Ikaw talaga. So, anong plano? May iba kasi na hindi nag-a-advertise sa net. Baka pwede tayong umikot bukas pagkatapos ng klase natin. Total day off ko bukas. Maganda yan. Parang date na din natin. Date na walang pera. Kailangan ba pag date pera ang magpasaya? Ang importante, nandun yung magde-date. Tama. Saan tayo iikot? Minsan kasi pag nagtanong ka, bigla nilang may isip na kailangan pala nila. Magbabakasakali tayo? Wala namang masama kung magtatanong lang. Tama! Isipin na lang natin na mamasyal tayo. Kaya ipahinga mo yung paa mo ngayon dahil mahabang pasyalan ang gagawin natin bukas. Minsan talaga kailangan bumalik sa pagiging old school, no? Oo, ang convenient ng technology. Pero minsan kailangan nating mapagod dahil baka may mas magandang resulta. Yan nga, think positive. Naalala ko tuloy nung una ako naghanap ng trabaho. Nag-a-apply din ako ng mano-mano. Oo, mahirap din kasi yung hintay ng hintay. Baka ang ending nga. Kaya natin to. Oo naman. Dumating na nga po ang araw na kinakatakutan ko. Natapos ang kontrata ko at wala pang trabaho na dumarating. Ang nagdatingan ay ang mga kailangang bayaran pati na nga po ang loan ko sa eskwelahan. Hinuhulugan ko lang po kasi ang tuition ko, Papa Dudut. Mabuti po ay napakiusapan ko ang eskwelahan na isasabay ko na sa susunod na hulog ang hindi nabayaran para sa buwan na yon. Pumayag naman po sila dahil siguro po ay unang beses pa lamang na nangyari sa akin ang mahuli sa pagbabayad, Papa Dudut. Sila Molly, kahit alam kong hindi din naman gaanong kasapat ang kinikita ng tatay niya, ay inaabutan ako ng kahit na magkano para pang gastos sa pamasahe at pambili din ng kailangan sa eskwela. Dahil yung huling sweldo ko ay para lang sa pambayad ng kuryente at tubig. Nahihiya po ko kila Molly pero pag pinipilit niya na kunin ko ang inaabot niya ay kinukuha ko na din po dahil wala na po talagang natitira sa akin. Hindi lang po yun, sa kanila na din po ako pinapakain ni Molly sa tuwing tanghalian at hapunan. Sobrang hindi ko na po talaga alam kung ano ang gagawin ko, Papa Dudut, pero napakabait po talaga ng Diyos. Dahil may tumawag sa akin, isa sa mga kumpanya na pinagpasahan namin ng resume, Papa Dudut, sinabi na tanggap na daw ako dahil maganda naman daw po ang credentials ko.
ang qualifications at ang background sa pagtatrabaho kaya direkta na nila akong tinanggap. Kailangan ko lang daw pumunta sa opisina nila kinabukasan para sa briefing. Nakahinga po ako ng maluwag matapos ang balitang yon. Pero hindi po nagtagal yon dahil bigla kong naisip si Molly. Magkasabay kaming nag-apply, paano ko po siya iiwan. Kailangan ko po ang trabaho pero ayokong sumama ang loob ni Molly. Hindi ko alam kung paano sasabihin sa kanya pero kailangan ko nang sabihin. Kumusta ka? Ayos naman. Yung loan mo sa school, kumusta? Napakiusapan ko naman sila na ihahabol ko. Mabuti naman. Ikaw, kamusta ka? Ganun pa din. Teka, kumain ka na ba? Sandali, may natira pang tanghalian dyan. Mamaya na, maghahapunan na rin naman. Pero baka nagugutom ka. Hindi naman, ayos lang ako. Sigurado ka ha? Oo, salamat. San ka pala galing? Yun nga ang sasabihin ko. Oo nga, sabihin mo na. Kasi, ayan na naman yung malungkot mong mukha. Ikaw din kasi mukhang malungkot kaya nadadala ako. Kasi may gusto din akong sabihin sa'yo. Ano yun? Mamaya na, ikaw na muna. Molly, Oh, ano ba yan? At ang lalim ng hinga mo ha? kasi natatandaan mo yung fast food chain na pinag-applyan natin? Natatandaan ko lahat ng fast food chain, restaurant at kung ano-ano pang shop na pinag-applyan natin. Oo, Anong oo? Ano ba yung sasabihin mo? kasi galing ako sa opisina nila kanina. Anong ibig mong sabihin? Molly, natanggap kasi ako. Nagpunta ako sa briefing kanina. Hindi na kita nasabihan. Wala na kasing load ang cellphone ko. Talaga? Huwag ka sanang magalit. Anong wag magalit? Bakit ako magagalit? Hindi ka nagagalit? Hindi no, masaya nga ako. Pero paano ka? Anong paano ko? Okay ako. Okay na okay. Masaya ako dahil natanggap ka. Kinabahan pa naman ako kung paano ko sasabihin yung ibabalita ko. Ano ba yung ibabalita mo? May tumawag na din sa akin kanina yung fast food chain. Pinapapunta din ako bukas para sa briefing. Ha? Salamat Lord! Nakakatawa naman tayo. Hirap na hirap sabihin yung balita, yun pala pareho naman tayong tanggap. Ay, para ako nabunutan ng tinik sa dibdib. Ako kaya, kasi alam ko na mas kailangan mong trabaho tapos ako pa yung natanggap. Siyempre ang hirap nun no. Oo, alam ko ang pakiramdam. Okay daw yung schedule natin. So, sabay tayong papasok sa eskwela at pagkatapos ng eskwela, sabay tayong pupunta sa store at sabay na uuwi. Ang galing nang nangyayari. Ito yung kopya ng kontrata ko. Pinapirma na ako kanina. Tapos start na ako sa Monday. Patingin. Eto, Ha? bakit? Hindi ito yung fast food chain na tumanggap sa akin. Ibig mong sabihin magkaibang kumpanya? Oo. Pero teka, yung branch mo, dun din sa lugar kung nasan yung branch ko? Yung katapat na fast food? Oo, yun nga. Sa kabilang banda, okay pa rin naman pala. Oo, kasi sabay pa din tayo papasok at uuwi. Yun nga lang, magkaiba tayo ng papasukan. Ayos na yan, at least magkatabi lang. Magkatabing magkatabi. Kung hindi ako nagkakamali, ang pagitan lang ng mga store natin, yung maliit na daan papasok sa drive-thru ng store nyo. Oo nga, yun nga yun. Nakakatawa naman. Pwede tayong magkawayan kasi parehong glass wall yung tapat natin. Oo nga. Ay, pabor pa din talaga sa atin ang nangyari. Salamat naman. Ako kaya kailan magsisimula? Sana Lunes na din para sabay na tayo. Ay, anong oras ang briefing mo bukas sa office nyo? Umaga din ang schedule ko. Sige, sasamahan kita. Punta ka na lang ng mas maaga para makapag-almusal muna tayo dito. Sige. Wala kaming paglagyan ng saya ng hapon na yon, Papa Dudut. Minsan talaga dapat na hindi unahin ang takot dahil
Hindi naman natin alam kung ano ang magiging katapusan. Masyado ko na-stress kakaisip kung paano ko sasabihin kay Molly, napakadali lang pala at ang resulta ay pumabor pa sa aming dalawa. Kahit abala sa pag-aaral ay nagiging masaya para sa amin ang pagtatrabaho dahil magkasama kami. Si Molly dahil unang beses niya pa lamang maging working student ay inalalayan ko. Kasi alam ko yung hirap ng transition sa aralang, ang inaatupag at yung sabay ang aral at pagtatrabaho. Hindi naman naging mahirap kay Molly kasi una ay gusto niya naman ang ginagawa niya. Pangalawa ay masaya siya dahil mas nagkakasama kami at pangatlo ay nakakatulong siya sa mga magulang niya. Planadong planado na din ang routine namin buong araw. Mula pagpasok sa umaga hanggang sa pag-uwi sa gabi. Para hindi kami magsawa ay iniiba-iba namin ang ruta namin pauwi at paminsan-minsan ay naglalakad kami para hindi rin kami magsawa. Pag maaga akong lalabas sa duty ko ay pumapasok muna ako sa store nila Molly at doon ko siya hinihintay. Ganon din siya sa akin, Papa Dudut. Pero pag madaming tao sa mga stores namin ay sa labas na lamang kami naghihintay para hindi naman nakakahiya na nakatambay kami sa mga stores namin. Pero may hindi magandang bagay ang sasabihin sa amin. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudot masaya kami sa trabaho namin, sa nangyayari sa amin at sa gawin namin kapag pauwi na. Pero hindi ko naisip na magbabago pala yon dahil sa mga pulisiya ng pinagtatrabahuhan namin. Kinausap ako ng management ng store namin na hindi daw ako pwedeng pumasok o pumunta sa store nila Molly. Kahit tubarin ko pa daw ang uniforme ko dahil para daw mas gusto ko ang produkto nila kesa sa amin. Kahit na anong paliwanag ko ay hindi ito pinakinggan ng manager ko. Sa halip ay mas uminit pa ang ulo niya sa pagpapaliwanag ko. Hindi daw ako pwedeng kumain ng produkto ng kabila habang nagtatrabaho pa ako sa fast food kung saan ako nagtatrabaho. Tinakot pa niya ako na pwede niya akong tanggalin kapag naulit pa ang mga bagay na sinabi niya. Ang pinaka hindi ko maintindihan ay hindi daw kami pwedeng makitang magkasama ni Molly ilang metro mula sa pinagtatrabahuhan namin. Sa makatuwid po ay hindi kami pwedeng magkasabay, mag-usap o magtinginan ni Molly. Kailangan ko po ang trabaho ko kaya sumang-ayon na lamang ako sa kanya. Kaya ng araw na yon ay nag-message na lamang ako kay Molly na sa ikalawang kanto na lamang kami magkita pag uwi. Sumang-ayon naman po siya. Nang magkita kami ay parang ang tagal kong hindi siya nakita dahil nga po sa utos ng manager ng pinagtatrabahuhan ko. Saka kami nag-usap at doon ko lang nalaman na sinabihan din pala siya sa kanila. Pero hindi kasing grabe nang sinabi sa akin ay sinabihan lang siya na huwag papasok sa amin kung naka-uniforme kahit naka-jacket pa ito. Yun lang naman po ang sinabi sa kanya, Papa Dudut. Mas maluwag naman ang store nyo kaysa sa amin. Yung ayaw akong papasukin sa inyo ng naka-uniforme, tama lang naman. Well, hindi naman natin talaga ginagawa yun eh. Oo nga, kapag nagpupunta ako sa inyo, naka-t-shirt na ako. Yun nga lang, suot ko pa rin ang pantalon. Ako naman nagdodoble ako ng sweatshirt o jacket. Pero yung sayo, parang paalala lang. Yung sa akin, pagbabanta eh. Pagbabanta? Oo, sabi ng manager namin kapag may nilabag pa raw ako sa mga sinabi niya, tatanggalin niya ako. Naku, sundin mo na lang siya. Pero sobra naman ata yung utos niya. Wala tayong magagawa. Kaya sundin mo na lang siya kaysa madamay ang trabaho mo. Ganun na nga siguro. Mag-ingat na lang tayo. Siguro ganun na nga lang. Doon na lang tayo sa kanto na yun magkita pag uwian. Doon din tayo maghiwalay kapag papasok na. Pero sandali, kasi ako lang naman ang binawalan ng manager namin na bawal pumasok sa inyo, di ba? Hindi ka naman binawalan ng manager mo na bawal pumasok sa amin. Ang sabi lang, basta hindi ka naka-uniforme. Oo. O, edi pwede kang pumasok sa amin at maghintay. Teka lang, paano sinabi ng manager mo na bawal mo akong tingnan o kausapin?
di wag tayong magtinginan o mag-usap. Gagawa na lang ako ng senyas pag lalabas na ako. Pwede ka nang mauna at susunod ako. Nakakatakot yan. Baka mapahamak pang trabaho mo. Yun naman ay kung sakaling mauuna kang lumabas. Ayoko kasi maghihintay ka dyan sa kanto mag-isa. Huwag mo akong alalahanin, kaya kong sarili ko. May kainan naman dyan. Doon na muna ako tatambay. Pero Naku, Landon, huwag na tayong magpilit. Baka ikaw naman ang magipit. Hayaan mo na, konting sakripisyo lang naman. sige, sabi mo eh. Masaya ka ba sa trabaho mo? Oo, okay naman ang mga kasama ko. Maliban na nga lang sa manager namin. Halos lahat sila inis dun sa manager namin. Pero wala na lang umiimik. Sinabihan din ako nung isang kasamaan ko na wag nang lumaban. Kasi ilang kasama na nila ang tinanggal nun. Tinanggal? Pareho ng dahilan sa atin? Hindi, iba-iba eh. Yung isa humingi lang ng extension ng 1 hour sa duty niya. Tinanggal. Masyado daw demanding. Yung isa, nagtanong bakit kulang yung oras na nabayaran sa kanya. Tinanggal. Masyado daw maangal. Sobra naman siya. Naku, kung makakaharap mo siya, maiinis ka sa kanya. Nakaharap ko na siya. Sinimangutan ako nung dati tapos pinagsabihan ako na wag daw ako magkalat. Napaisip ako kung anong kinalat ko. Bakit ngayon mo lang nakwento yan? Sobra na yun ah. Hayaan mo na siya. Basta tayo masaya. Wag mo na siyang pansinin ha. Huy. Oo, Galing sa ilong? Wag mo na lang siyang pansinin ha. Importante, may trabaho tayo. oo. Teka, eto na naman ako si Selfish. Ikaw, hindi ko natanong kung kamusta naman ang first time mo magtrabaho. Wala namang madaling trabaho pero makakalimutan naman ang hirap kung masaya tayo sa ginagawa natin. Tama, Pero ang sarap sa pakiramdam yung makakatulong na ako sa magulang ko. tama ka. Sayang nga lang, hindi naramdaman ng mga magulang ko na natulungan ko sila. Sorry, ang insensitive ko. Hindi, totoo naman. Naalala ko lang sila mama at papa. Ay, wag na nga tayo malungkot. Sa unang sweldo ko, saan mo gustong pumunta? Ano ka ba? Masaya naman ako kahit nasa bahay lang tayo. Ang importante ngayon, may ayos mo lahat ng kailangan mong ayusin. Tsaka na tayo magplano. E di ganun na lang. Doon na lang tayo mag-celebrate sa bahay nyo para kasama natin kakain sina nanay at tatay. Makabawi man lang sa mga pakain nila sa akin ng tanghalian at hapunan. Huy, walang naniningil ha. Masaya sila nanay at tatay sa ginagawa nila. Alam ko, kaya nga mahal ko sila eh. At mahal ka rin nila. Nakakatawa no? Walang problema sa mga magulang mo ang relasyon natin. Pero yung manager namin, pinapakailaman tayo. Hayaan mo na nga lang siya. Para tuloy tayo sila Romeo at Juliet. Huy, ayoko. Bakit? Basta ayoko, hindi magandang ending nila. Oo nga, pero parang lang naman. Tara na nga. Tara na, Juliet! Nakakainis ka. Bahala ka dyan. Uy, hintayin mo ako! Biro lang! Dahil sa hindi kami pwedeng makita ni Molly na magkasama o magkausap ay bumuo kami ng mga senyasan. Para kahit sa mga salamin ng mga store namin ay nakakausap namin ang isa't isa nang hindi nalalaman ng store manager ko. Minsan ay natatawa na lamang kami sa sarili namin kapag nag-uusap kami ng ganon. Ang sarap pala sa pakiramdam na para kaming naglalaro at para kaming nakikipagtaguan sa store manager ko. Kahit ang mga kasamahan ko ay hindi alam ang mga senyasan namin. Kaya nagtataka sila kapag minsan ay matatawa ako ng mag-isa. Ang lagi kong depensa ay may naaalala lamang ako. Pero papadudot hindi ko akalain na may magiging masamang epekto pala ang pagsulyap-sulyap namin sa mga glass wall ng store namin. Hindi dahil sa store manager ko kundi para sa aming dalawa mismo, papadudot. Hindi po sa pagyayabang pero may itsura po ako. Dahil po doon ay maraming mga babae naman ang madalas makipag-usap o minsan ay masyadong pisikal kung magparamdam ng pagkagusto sa akin. Doon na po nagsimula ang unti-unting pagsiselos ni Molly dahil nakikita niya nga po ang lahat ng nangyayari sa store namin. Dahil nga po sa glass wall na tagusan sa mga store namin, papadudot, hindi naman po silosa dati si Molly. Siguro po ay may psychological effect ang pagbabawal sa amin na magsabay.
magtinginan o mag-usap. Kaya ko po nasabi yon ay dahil ako man po ay tinamaan ng pagsiselos kapag nakikita ko na palaging kausap ni Molly ang isa sa mga katrabaho niya. Isang araw na lang ay hindi ako hinintay ni Molly. Pagkalabas niya ay diretso uwi na kagad siya at sa tuwing pupuntahan ko siya sa bahay nila ay natutulog na daw ito. Sa pagpasok sa eskwelahan ay nauuna din siya at hindi ako hinihintay. Sa eskwelahan naman ay lagi siyang nagbabasa at ayaw magpaistorbo. Malalaman ko na lamang na umalis na at pumasok na sa store nila. Isang linggo na ganon kami. Hindi din siya sumasagot sa mga messages ko sa kanya, Papa Dudut. Sabay din po kami ng day off dahil nga po sa schedule na pinasa namin noong nag-apply kami. Kaya umaga pa lamang ay pumunta na ako sa bahay nila, Papa Dudut. Molly, Anong ginagawa mo dito? anong ibig mong sabihin? Palagi naman ako nagpupunta dito ah. Aalis ako. Day off natin, saan ka pupunta? Bakit kailangang malaman mo? Molly, isang linggo na tayong hindi nagkakausap. Nagkikita man tayo, hindi ka din naman nakikipag-usap. Pagpupuntahan kita, lagi kang tulog sa umaga, lagi kang nakaalis na. Hindi ba dapat sabay tayong papasok? Mabuti na yon para iwas sa store manager mo. May sistema naman tayo para hindi niya tayo makita. Mabuti na yung nag-iingat. Baka mahuli pa tayo. Molly, mahigit 2 buwan na nating ginagawa yun. Hindi naman tayo nahuhuli. Bakit bigla mong naisip na mahuhuli tayo? Basta. Anong basta? Tsaka na tayo mag-usap. Kailan? Palagi mo akong iniiwasan. Busy lang ako. Saan? Bakit kailangan mong malaman? Kasi ganun tayo. Yun tayo. May kailangan akong bilhin. Sasamahan kita. Wag na. Gusto ko. Ang gusto mo lang bang masusunod? Wala bang kwentang desisyon ko? Sasamahan lang naman kita. Lagi naman tayong ganun. Baka oras na para maiba naman. Anong maiba? Bakit? Gusto mong ibahin? Lando naman, nasasayang ang oras natin. Kailan pa nasayang ang oras natin sa isa't isa? Ang dami namang tanong. Ako din madami pang gagawin. Tutulungan nga kita. Ang kulit mo naman eh. Molly, bakit ka ba nagkakaganyan? Anong bakit? Wala naman akong problema. Kung wala kang problema, sasamahan kita. Hindi na nga lang ako aalis. Bakit? Anong bakit? Sige, kung yan ang gusto mo, hindi ako magsasalita. Matutulog na lang ako. Molly, kagigising mo lang. Pati ba pagtulog ko kailangan kontrolado mo? Hindi kita kinokontrol. Sinasabi ko lang sa'yo. Ano bang gagawin ko na hindi mo ako guguluhin? Guguluhin? Mamaya na tayo mag-usap. Maghihintay ako dito. Paano ako mapapakali kung nandyan ka? Molly, ano ba to? Bakit ba? Alam mo, walang mangyayari sa usapan na to. Kasi wala kang sinasagot sa mga tanong ko. Kasi wala namang dapat sagutin. Sabihin mo sa akin kung anong nagawa kong mali. Landon, pakiusap naman. Bumalik ka na lang mamayang hapon. Maghihintay ako dito hanggang gusto mo nang makipag-usap. Mahiya naman tayo kila nanay at tatay oh. Baka madinig nila tayo isipin nag-aaway tayo. Kung hindi tayo nag-aaway, anong nangyayari sa atin? Wala akong inaaway. Mas masakit pa sa inaway ang ginagawa mong pananahimik. Kaya nga, tsaka na tayo mag-usap. Huwag na muna ngayon. Masama ang pakiramdam ko. Anong susunod na excuse mo? Napunta ka na sa masama ang pakiramdam eh. Bahala ka kung gusto mo maghintay. Matutulog ako. Papa Dudut, ewan ko kung maaawa ako sa sarili ko pero alam kong awang-awa ang nanay at tatay ni Molly sa akin. Hindi din nila alam kung anong nangyari kay Molly. Kinausap nila ako na bigyan na lamang muna ng oras si Molly para makapag-isip-isip. Pumayag ako, Papa Dudut. Ayaw pa muna nila akong paalisin hanggang sa hindi ako kumakain. Pero gumawa na lamang ako ng excuse. Parang hindi ko yata kayang kumain kung ganon ang nangyayari sa amin ni Molly. Hindi na ako kumain pero mas hindi ako makatulog. Buong magdamag akong nag-isip.
Inabot ako ng umaga, tinanghali ako ng gising at hindi na ako nakapasok sa eskwela at na-late pa ako ng kalahating oras sa pagpasok sa trabaho. Kaya syempre, ayun na naman ang manager namin, nakahanap na naman ng butas para bulyawan ako. Tumahimik na lamang ako, Papa Dudut, kasi wala namang sense ang pangangatwiran ko. Isa pa ay late ako, parang ang hirap na mga twiran. Ayos na po sana eh. Hinahayaan ko na lamang siyang magalit sa pagkalate ko pero muntik na po akong sumabog noong sabihin niya na akala ko daw ay hindi niya alam na nag-uusap kami ni Molly sa glass wall. Hindi lang daw siya nagsasalita dahil ayaw niyang makialam. Papadudot kong nalalaman niya na patagong nag-uusap kami dati ni Molly nang senyasan para sa akin ay pakikialam na rin yon. Nagtatrabaho naman po ako ng maayos. Ayokong may magawang mali dahil ayokong makaapekto yon sa trabaho ko. Pero malapit na po akong magalit noong mga panahong yon. Bago niya ako pinaalis ay binigyan niya ako ng final warning. Final warning na agad. Na isang mali ko pa ay matatanggal na ako sa trabaho. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudot, ayokong isama sa problema ko ang pakialamerong store manager ko dahil hindi naman siya importante. Ang tanging problema ko lang ngayon ay ang nangyayari sa amin ni Molly. Minsang nasa kitchen ako naka-assign ay dumating na naman yung babaeng customer na laging pumupunta doon para lamang magpa-picture at mayakap ako ng mayakap. Papadudot, nasa kitchen ako pero pinapalabas ako ng store manager ko para daw i-entertain ko ang babaeng yon. Gusto bar na pala ang fast food chain na yon, Papadudot. Hindi ako pumayag at sinabing sa kitchen ako naka-assign at isa pa ay hindi ko trabaho ang mag-entertain ng customer. Ang trabaho ko ay mag-assist ng customer pero hindi nakasama doon yung gusto ng store manager ko. Sana pala ay pinalabas niya ang mga mascot para mag-entertain ng customers. Kitang-kita ko sa mukha ng store manager ko ang galit. Opo, Papadudot. Hindi po inis ang nakita ko sa mukha niya kundi galit. At alam kong maghahanap na naman yun ng butas para mapagalitan ako o kaya yung binabalak niyang pagtanggal sa akin. Dumating ang oras ng break time ko at binalikan na naman na ako ng store manager at inulit na puntahan ko daw yung babaeng customer. Sabi ko ay break time ko at saka ako lumabas, Papadudot. Molly, Anong ginagawa mo dito? gusto kitang makausap. May trabaho ko. Di ba may trabaho ka rin? Break time ko naman. Ako hindi, kaya hindi ako pwede makipag-usap. Sige, alam ko naman na magbe-break ka na rin kaya maghihintay ako. Ano bang ginagawa mo? Hihintayin kita. Nag-iisip ka ba pag nakita ka ng store manager nyo? Hayaan mo siya. Gusto mo bang mawala ng trabaho? Mawalan na ng trabaho, wag lang ikaw ang mawala. Baliw ka na talaga. Halika nga, doon tayo sa likod. Magkita tayo doon. Bakit ba sa oras ng trabaho mo gustong makipag-usap, ha? Bakit hindi? Iniiwasan mo ako. Pagpupuntahan kita sa hapon, pinapasabi mo tulog ka na. Pagsusunduin kita sa umaga, laging nakaalis ka na. Ano bang problema? Tinatanong mo talaga sa akin? Oo, kasi gusto kong marinig sa'yo. Hindi yung pinapatay mo ko sa katahimikan mo. Masaya ka ba? Sa nangyayari ngayon? Hindi. Ako din. Hindi ako masaya sa mga harap-harapan mong pakikipaglandian sa mga babae. Molly, ano ka ba naman? Alam mo naman na hindi ko gagawin yun. Ah, hindi. Kung ayaw mong makita ko, edi ipasimento mo kaya yung salamin nyo. Wala akong ginagawa. Nakikipaglandian ka nga. Kinakausap ko lang sila kasi customer sila. Wow! Dapat ba lahat ng customer niyayakap? Hindi ko sila niyayakap. Kung may nakikita kang ganun, sila ang yumayakap sa akin, hindi ako. Pwede mo namang iwasan.
Pero yung store manager ko, pinagsasabihan ako na wag ko raw bastusin ang mga customer. Pag kinakausap daw ako, makipag-usap ako at wag aalis. Ayun, nakahanap ka ng excuse. Buti na lang masama ang ugali ng store manager mo, kaya pwede mo siyang gamitin. Siya talaga ang nagsabi nun. Ikaw din naman, sinabi mo sa akin na wag na lang kumontra sa kanya para hindi madamay ang trabaho ko. Hindi ko alam. Anong hindi mo alam? Bakit hindi mo sabihin na nagsawa ka na din sa akin? Ano bang sinasabi mo? Totoo naman, diba? Saan ba galing yung iniisip mo? Nakikita ko dati na may mga ganung babae na lumalapit sa'yo, pero nakikita ko kung paano mo sila layuan, kaya malaking tiwala ko sa'yo. Pero ngayon iba na eh. Dahil nga sa store manager ko. Tapusin na natin ang usapan na to. Bakit? Dahil ba naghihintay na yung katrabaho mo? Bakit? Sabay ba kayo kakain? Anong sinasabi mo? Ako, hirap akong umiwas sa mga customer. Pero ikaw, kung makadikit sa katrabaho mo, walang kahirap-hirap. Bastos ka! Napakawalang hiya mo. Molly, sorry. Hindi ko sinasadya. Layuan mo na ako, Landon. Ayokong makita ka kahit kailan. Molly, wag naman ganito. Bitiwan mo ako! Molly, uminahon ka. Bitiwan mo ako! Molly naman. Umalis ka na! Molly! Bumalik ka na sa trabaho mo. Molly, mahal kita. Bumalik ka na, baka malaman ng store manager mo na nandito ka. Molly! Papasok na ako. Papadudot, alam kong hindi sinasadya ni Molly ang pagsampal sa akin at ang pagtaas niya ng boses. Naramdaman ko po yun bago siya pumasok sa store nila. Yun nga lang po halos parang iskandalo ang nangyari dahil may mga taong nasa paligid na napatingin sa amin. Gaya nga po ng inaasahan ay nakarating yon sa store manager ko at walang pakundangan niyang sinabi na huwag na akong pumasok kinabukasan. Kunin ko na lang ang huling sweldo ko sa katapusan ng buwan. Papadudot, napakahalaga sa akin ang trabaho ko. Pero sa totoo lang po ay parang hindi ko iniinda yon noong panahon na yon. Ang lahat po ng atensyon ko ay nasa nangyayari sa amin ni Molly. Para sa akin, kung mawawala si Molly, parang wala na din namang halaga ang mga ginagawa ko sa buhay. Malaki ang pangarap ko para sa aming dalawa kaya sinabi ko sa sarili ko na kailangan kong ayusin kaagad ang nangyayari. At hindi ko maaayos ay bahala na kung ano ang mangyari. Sobrang depresyon ang naramdaman ko, Papadudot. Ang hirap, ang sakit. Hindi po sa sumusuko ako pero gusto kong makausap si Molly sa huling pagkakataon. Matapos yun ay mananahimik na ako kung ayaw na niya sa akin. Kinabukasan ay naglakas loob ako na puntahan si Molly sa bahay nila. Pinapasok na ako ng nanay niya at nakaupo na lamang ako sa may sofa nila, balisa at hinihintay siya. Nakausapin ako, Papadudot. Molly, Maupo ka. kamusta ka? Mabuti naman ako. Ikaw? Hindi totoo yan. Ha? Hindi totoong mabuti ka. Anong totoo, Landon? Totoo? Kumusta ka? Yung totoo, hindi mabuti. Ako rin, hindi mabuti. Molly, sana diretsuhin mo na ako. Bakit ka ba nagagalit sa akin? Bakit bigla-biglang nag-iba ang tingin mo sa akin? Dahil dun sa babaeng madalas na kayakap mo. Hindi ko siya niyayakap. Maniwala ka. Kaya ako lang kinakausap yon dahil inuutos ng store manager ko. Totoo yan. Oo, naniniwala na ako. Nakausap kong isa sa mga kasama mo. Kinuwento niya sa akin kung paano kamandohan ng store manager niyo. Patawarin mo ko Sana kinausap muna kita bago ko naniwala sa nakikita ko. Alam mong mahal na mahal kita. At hindi nagbago, nagbabago at lalong hindi magbabago yun. Patawarin mo ko. Wala kang kasalanan. Biktima lang tayo ng mga sitwasyon. Mahal kita, Landon.
Molly, napakasarap madinig ng sinabi mo. Yan lang ang mahalaga sa akin. Paano ka na ngayon? Ha? Naikwento din sa akin ng kasama mo na tinanggal ka sa trabaho dahil tinanggihan mong utos ng store manager niyo na i-entertain yung babaeng yun. Oo. Di bale, maghanap tayo ng ibang trabaho. Marami pang mas magandang trabaho para sa'yo. Sa totoo lang, ngayon ko palang nararamdaman yan. Na wala na pala akong trabaho. Kasi ang mas importante sa akin nun, ang maayos ang nangyayari sa atin. Patawarin mo ko. Dinala kita sa ganong sitwasyon. Nagsisisi na ako sa mga nagawa ko. Huwag mo nang sisihin ang sarili mo. Sabi mo nga na marami pang naghihintay na mas magandang trabaho para sa akin. Tama. Ikaw, kamusta ang trabaho mo? Landon, Bakit? Ano nangyari? tinanggal din ako sa trabaho. Ha? Bakit? Nung araw na napagtaasan kita ng boses, nadinig nung store manager ko sa loob. Nag-iiskandalo daw ako dun pa sa loob ng teritoryo ng trabaho ko at nakauniforme pa. Sorry, Molly. Oh, wala ka namang kasalanan eh. Ako'y nagtaas ng boses. Isa pa, hindi ko naman dapat ginawa yun. Kaya ako din, mas importante sa akin yung tayo kaysa pagkawala ng trabaho ko. Pero paano ka na? Kaya pa naman. Magsusubok pa din ako na maghanap ng trabaho. Sabay tayo. Sasamahan kita. Sige, sana lang wag na maging gaya ng dati. Mas marunong na tayo kaya kaya na natin ang ganong klaseng sitwasyon. Basta sana, wag nating kakalimutan na mahal natin ang isa't isa. Tama ka. Kamusta sila nanay at tatay? Hindi ba kinakapos? Magaling namang mag-budget si nanay kaya kumakasya naman ang sweldo ni tatay. Nahihiya na ako sa kanila. Bakit naman? Marami na silang nagawa sa akin. Sana makaganti na ako sa kanila. Ayang ka na naman eh. Walang naniningil sa'yo. Alam ko naman yun. Basta gusto ko talagang bumawi. Kaso nga nangyari na naman to. Alin, yung pag-aaway natin o yung pagkawala mo ng trabaho? Unang beses pa lang naman natin nag-away. Knock on wood. Bakit? Ayoko nang maulit yung mag-aaway tayo. Oo nga. Ang lakas naman ng katok mo. Baka akalain nila nanay at tatay may kumakatok. Meron naman talaga. Ha? Meron ba? Oo. Tayo. Papadudot, naghanap uli kami ng trabaho ng sabay sa online at sa physical application. Pero gaya nung una, syempre ang hirap na naman. Nag-inquire din kami kung may mga job fair na nagaganap pero wala. Hindi kami susuko kahit limitado lang ang oras namin sa pag-iikot dahil nga po may klase po kami, ay wala kaming sinasayang na oras. Habang nangyayari yon ay may nagsumbong pala sa pinaka-management ng kumpanya ng fast food chain na dati kong pinagtrabahuhan tungkol sa ginawa sa akin ng store manager sa branch namin. Nalaman ng management na tinanggal ako dahil sa pagpunta ko sa kakompetensyang store at sa hindi ko pagsunod sa gusto niyang i-entertain ko ang mga customers. Sinabi ng management na hindi pulisiya ng kumpanya ang mga ginawa ng store manager ko. Bukod sa ginawa sa akin ay nai-report din ang mga ginawa niyang pagtanggal sa mga naunang nagtatrabaho doon dahil lang sa sariling batas at kagustuhan ng store manager na yon. Papadudo, tinanggal sa trabaho ang store manager na yon at sa kabutihang palad ay tinawagan ako at ibinalik sa trabaho. Sila pa ang humingi ng dispensa sa mga nangyari sa akin. Pinag-aaralan din nila ang background ko, qualifications and credentials. Nakita nila na pwede na daw pala akong itaas sa posisyon. Papadudot, ako na ang ilalagay sa posisyon ng dating store manager ko. Oo, papadudot, magiging store manager na ako. Alam din nila ang sitwasyon ko dahil nag-aaral pa ako kaya willing silang mag-compromise sa schedule para hindi maapektuhan ang pag-aaral ko. Total naman daw ay gagraduate na ako. Isa pa pong bonus ay binigyan ako ng scholarship ng kumpanya, kaya libre na ang nalalabing araw ng pag-aaral ko. Papadudot, dahil si Molly ay wala pa ding nakikitang trabaho, hindi na ako nag-overthink
kung papaano sasabihin sa kanyang balita na may trabaho na muli ako. Kasi doon kami nagkakaproblema, yung ayaw sabihin dahil baka masaktan ng isa. Diretso kong sinabi kay Molly at tuwang-tuwa siya. Good karma daw ang mga nangyari. Nagsuggest ako kay Molly na huwag na muna siyang magtrabaho hanggang hindi nakakatapos. Sinabi ko na tutulong din ako sa pag-aaral niya dahil total ay wala na akong gagastusin hanggang makatapos. Kaya na makatapos kami ng pag-aaral ay nagpakasal na kami at nagsama. May 3 na kaming anak sa ngayon at namumuhay ng napakasaya. Si Molly may business na itinayo pero tungkol sa mga damit. Ayaw niya ng negosyong pagkain kasi baka daw maging kakompetensya pa daw ng store na pinagtatrabahuhan ko. Pero biro lang naman niya yon. Ang importante ay masaya kaming lahat. Tumaas na rin po pala ang posisyon ko at sa opisina na ako ng kumpanya ng food chain nakapwesto bilang regional manager. Salamat po Papa Dudut sa pagbasa sa aming kwento. Malaking bagay po sa aming mga kabarangay na merong programa na katulad ng Barangay Love Stories na pwede naming gawing hingahan ng sama ng loob. Mapagkwentuhan ang mga bagay na hindi namin masabi sa iba. Mabuhay po ang inyong programa at nawa ay magpatuloy pa ang Barangay LS sa pagiging number 1. Maraming salamat po sa inyong lahat.